Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hinihikayat tayo ni Sirach na maging mahinahon sa pananalita sapagkat ito ay sukatan ng tunay na pagkatao. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintas ay lumilinaw. Ang gawa ng mapapalayok ay huruno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawa, pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang pagpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukhang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga serdo. Kahoy ng Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago, nakalugod-lugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid na dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ipinaaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang tagumpay ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan, kaya dapat silang umayon sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang paggawa para sa Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalubig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-8 linggo sa karaniwang panahon. At pagkatapos ito, magpo-pause muna tayo sa karaniwang panahon dahil sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma. Tandaan niyo po ha, sa Miyerkules ang simula ng Kwaresma. Sinisimula nito sa Miyerkules ng Abo. Sa Wednesday na po yan. Mamaya, i-anunsyo po yung mga oras ng misa. Sa nakalipas na linggo, tayo po ay pinaalalahanan at hinamon kung paano natin haharapin at pakikitunguhan ang mga taong
nagpapahirap sa atin, umaaway sa atin, o nanghuhusga sa atin. Ang sabi doon, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa iyo. Magbigay ka ng hindi naghihintay ng kapalit o magpahiram ka na hindi umaasa na ikaw ay babayaran pa. Okay ba tayo? Uy. Oh, sorry na po, nalate tayo ng simula ng misa. Okay na ba? O nagtatampo pa kayo, no? Kasi hindi dumating yung pari eh. Okay. Ngayon naman, panibagong hamon, no? Ang hinihiling sa atin. Ano ba ang nakaka-turn off sa iyo, sa isang tao? Ano ba ang mga turn off natin? Sa akin, nakaka-turn off yung pag yung babae, yung maganda, di ba? Maganda tingnan, postura, naka-makeup, tapos pag nagsalita, magmumura, turn off yun. Kapag yung mga leader, no, yung mga leader natin, kapag napapanood natin sa mga live, no, yung kanilang mga usapan, yung kanilang mga hearing, nakaka-turn off, no? Kasi mga educated naman, di ba? Nag-aral naman yung mga yan, may mga kaya sa buhay, pero parang minsan inaapi tayo mga taga-tondo, di ba? No? Kapag sinabing, ay taga-tondo yan. Pero pag yun, bakit ganun? Pareho lang tayo. Eh, inaasahan natin, medyo mga socialites eh, no? Ng mga nag-training ng mga good manners, mga etiquette. Pero pagdating dun, parang, ano to, nagbabangayan, nagmumurahan? Ano ba? Diba, pag narinig nyo isang pare, nagpipreach, nangangaral, nagsisermon, at narinig nyo nagmumura din, o kaya nanghuhusga mismo, nagni-name drop, di ba nat-turn off kayo? Kaya, panyaya sa atin, no, sabi nga sa unang pagbasa, di ba, no, huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggat hindi mo siya naririnig magsalita. Kasi sa kanyang pagsasalita, makikita mo din, malalaman mo din kung ano ang breeding ng taong ito at kung ano ang intensyon ng taong ito. Dahil kung ano ang lumalabas sa bibig, di ba? Yun yung kanya eh. Kung, ano ba ito? Puro pera ba ang lumalabas dito? O kaya naman, di ba, pag naka-uniform, may mga nagsiserve sa simbahan. Pero pag lumabas, nagsalita, di ba, puro chismis, away-away. Siraan dito, siraan doon. Di ba nakaka-turn off? Sa mga magulang, medyo maghinay-hinay din kayo, no? Dati kasi, alam niyo yun, yung dati kapag mag-aaway ang mga magulang, yung mag-asawa, di ba sinasarado ang pinto? At hanggat maaari, iniiwasan ninyong marinig ng inyong mga anak ang inyong sigawan. Kaya nag-aaway kayo ng pabulong. Magmurahan man kayo, pabulong. Kayo lang ang makakarinig dahil nag-aalala kayo na marinig ng mga bata ang inyong o ang mga lumalabas sa inyong bibig. Dahil kapag naririnig nila kayo, magugulat ka, ang mga bata, ganun na rin magsalita, paano kayo magsalita? Ganun na rin sila makipagsigawan sa mga kalaro kung paano nilang naririnig kayong makipagsigawan sa isa't isa. So, paalala sa atin, no, na hindi lang basta kalayaan ko po ito, expression ko po ito. Hindi lang ganun. Kasi meron nga tayong responsibilidad din sa mga nakakapakinig sa atin. Mas maging maingat tayo sa ating mga binibitawang salita. Lalong-lalo na kung ito ay wala namang pruweba, kung ito ay mga hearsay lang o sabi-sabi lang, huwag mo ibuka ang bibig mo kung hindi ka rin naman tiyak sa iyong sasabihin.
Okay ba tayo? Okay. So sana po, no? Mas maging maingat tayo, no? Lalo na sa pagmumura, no? Kala natin, simpleng bagay lang, expression lang natin, pero malaki ang epekto, malaki ang trauma nangyayari sa loob ng isang batang iyong minumura. Kaya sana po, no, sa linggong ito, habang tayo po ay naghahanda din sa pagpasok ng Kwaresma, mapagnilayan nating mabuti kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng ating mga puso, ng ating dibdib, dahil kalaunan, yan ang lalabas sa ating bibig. Kung puro sama ng loob, galit ang naririyan, lalabas yan sa ating pong pananalita. Pero kung ang ating puso, ang ating damdamin ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng salita ng Diyos, yan din ang lalabas sa ating bibig. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at kahilingan at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang mga lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroon matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kami magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng mga may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakalob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Hawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at makabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tuwing araw ng Huwebes, pagkatapos ng ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa sa loob ng simbahan, magkakaroon din po ng kumpisalan habang isinasagawa ang Parish Lenten Vigil. Via Crucis o Daan ng Krus tuwing araw ng Biyernes, pagkatapos ng ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa sa mga barangay. Ang mga barangay na dadalawin sa Biyernes, March 7, ay ang Pook Sentral, kasama ang PPC Execom, officers and members. Ika-4, bilang bahagi ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Jose, ang imahe ni San Jose ay papanaog at dadalaw sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo sa March 8, 2025, Sabado, nakatatampukan ng mga sumusunod na gawain. March 8, 4 o'clock, expected time of departure ng motorcade ng orihinal na imahe ni San Jose mula dito sa ating parokya patungo sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo, Manila. 5 p.m., welcome votive mass in honor of Saint Joseph at susundan ng solemn procession sa ganap na ika-6 ng gabi. March 9, Linggo, 3 ng hapon, banal na misa ng pamamaalam at pasasalamat na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong, at susundan ng motorcade pabalik dito sa ating parokya. Inaanyayahan ang tanang sambayanan na makiisa. Ika-5, ang nobena sa karangalan ng dakilang kapistahan ni San Jose ay sisimulan sa March 10 sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi sa loob ng parokya. At sa natatanging paraan ay ilulunsad din ang misa nobenaryo sa mga barangay sa ganap na ika-6 ng gabi. Sa bahaging ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong buwan ng Marso. Mangyaring kayo po ay lumapit sa harap ng santuaryo para sa isang pagbabasbas. Walang may birthday ng March. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Paalala po, sa Miyerkules ay Ash Wednesday. Mayroon po tayong ino-observe na fasting and abstinence. Fasting, bawas ng kain. Abstinence, bawal ang karne. So sa lahat po na magpapalagay sa abo,
be aware na sa araw na yan, bawal pong kumain ng karne. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,